Ang istoryang inyong mapakikinggan ay naglalaman ng mga salita at eksena na hindi dapat marinig ng mga bata. Ang gabay ng mas nakatatanda ay kailangan. Tatay yan ng anak ko eh. Alangan naman na ipagkait ko sa kanya yung makita man lang at makasama ang anak niya. Yung anak ba? O yung nanay? Hoy, gastos lahat ni Jason. Ni Singkong Duling walang inabot yung tatay. Huwag mo sabihin na siya pa ang kasama nyo ni Mikay sa picture taking pati sa candle blowing. Hindi ka na ba nahihiya niyan sa pinagagagawa mo? Ano naman? Sinabi ko na yan kay Jason. Ang sabi niya, okay lang naman daw sa kanya yon. Anong problema nun sa'yo? Kung sa asawa ko nga, payag siya. At naglakas ka pa ng loob na tanungin si Jason tungkol dyan? Yung kakilala ko nga, invited naman yung tatay dun sa birthday ng anak niya. Kahit na may asawa na yung babae. Ang tawag doon, pagiging matured. Depende yan ha. May mga naghihiwalay kasi na maayos. Pati yung parehas na magulang maayos din. Yung tatay nagsusustento ha. Be, nagsusustento. Hindi yung bibigyan mo pa ng pamasahe para lang maka-attend sa birthday ng anak. Grabe ka naman na yan. Sa lahat ng nakilala kong makapalang muka, ikaw ang winner. Woo! Kahit si Satanas, matatakot kang asawahin. Huwag mo na lang pakialaman. Basta okay kami ni Jason sa ganyang setup. Sus, baka hindi ka pa magpaawat niyan eh. Ibang pabaon ang ibibigay mo sa tatay ng anak mo. Wala nang ang pakinabang na tatay, nagpapakarat ka pa ng sobra. Mas malala ka pa sa pawok. Ewan ko sa trip mo sa buhay. Tinatarantado mo na lang lahat eh. Paano kung tinanggap na ng isang lalaki ang babaeng may anak na para siya ang tumayong ama sa bata? Pero habang ginagawa niyang buo ang pamilyang yun, niloloko naman siya ng babae. Ganun kasi ang dinaranas ni Jason. Ngunit sadyang walang pinatatahimik na makasalanan ang langit. Ano kaya ang kaparusahang nababagay para sa malandi na babae? Babe, saan ka galing? Oh, gising ka pa pala. Nag-chat ako sa'yo kanina. Hindi ba nag-send? Ay, naka-off pala ang phone mo. Nagsabi ako sa'yo na sasamahan ko si Agnes. Pupunta kaming mall kasi bibili siyang bagong phone. Sinabi ko rin sa chat ko kanina na madideadbat ang phone ko. Wala naman kaming dalang power bank eh. Alauna na ng madaling araw, babe. Hanggang 9 PM lang naman ang mall. Ilang minuto lang makakauwi na kayo nun. Tumambay pa kami dun sa yung Hiraya Park sa gilid ng mall. Konting kwentuhan lang. Bakit amoy ala ka naman? Ang dami mo namang tanong. Hindi ba pwedeng napainom lang kami ng konti? Hindi naman ako pupunta sa kung saan, no? Tara na, matulog na tayo. Nag-aalala kasi ko. Kahit si Agnes hindi ko matawagan. Di ko alam kung nasan ka eh. Hindi ko rin alam kung baka napano ka naman dyan sa labas. Okay lang ako, babe. Tsaka, minsan, siguro naman, pwedeng bigyan natin ng oras ang isa't isa para makahinga tayo, di ba? Kasi kung iikot lang yung buhay natin sa isa't isa, baka naman manawa tayo niyan. Kayong mga lalaki pa naman, ang bilis ninyong magsawa. Baka gawin mo lang yung ginawa sa akin ng ex ko. Iwan lang din ako. Hindi ko naman gagawin sa iyo yung ganun, no? Ang tagal ko kayang naghintay na maging tayo. Hindi ko sasayangin yung pagkakataon na bigay mo. Eh yun naman pala. Matulog na tayo. May pasok ka pa sa trabaho bukas. 6 na buwan pa lang nagsasama sina Jason at Kathy. May isang anak si Kathy. Mag-iisang taon pa lang ito. Dahil nung nanganak siya, iniwan siya ng tatay ng bata. Silang dalawa naman ni Jason, magkakilala na sila noong mga bata pa lang sila. Matagal nang nanliligaw si Jason kay Kathy, kahit noong dalaga pa ito at hindi pa nagkakaanak. Pero ayaw sa kanya ni Kathy dahil nga raw sa hindi siya gwapo sa paningin ng dalaga. Wala na lang ibang pagpipilian si Kathy. Hindi niya kayang buhayin ang anak niyang mag-isa. Kaya kahit na hindi niya gusto si Jason, sinagot niya ito. Lalo na, handa naman daw itong magpakatatay sa anak niya. Handa ring gawin ang lahat. Maibigay lang ang buhay na gusto niya. Ngunit may kasabihan nga na kahit alisin mo ang malanding pusa sa lansangan, mananatili pa rin itong malanding pusa kahit saan mo ito dalhin. Dahil kahit pa may ibang lalaking tumatayo bilang ama sa anak niya, nakukuha niya pa rin makipagkita sa tatay ng bata.
Hindi para ayusin ang relasyon nila, kundi para makipagharutan. Isang hapon, kauuwi niya lang sa bahay nila, sakto na wala si Jason. Gabi pa kasi ito uuwi galing ng trabaho. Ang tagal mo naman umuwi. Ang hirap mag-alaga ng bata ah. Pinapatulog ko yung anak mo, nauna pa akong antukin. Di sana natulog ka na lang muna. Ayoko nga no. Mamaya hindi ko mamalaya ng oras umuwi na pala yung asawa mo. Saan ka na naman ba galing? Nung nakaraan ako pa yung ginawa mong dahilan kay Jason kaya umalis ka. Hindi mo man lang ako sinasabihan. Ay, naloloka ako. Baka iba ang masagot ko. Nakita kami ni Brad. Yung ex mo? Gaga ka? Yung tatay nitong anak mo? Oo, hinamon naman ang boses mo. Ang nipis ng pader oh. Baka mamaya marinig pa tayo ng kapitbahay. Lo, baliw ka ba? Akala ko ba wala na kayong kontak nun? Ano na naman ang pinagsasabi nun sa'yo? Huwag mo sabihin na makikipagbalikan ka sa kanya. Hindi no, wala pa rin nga yung trabaho hanggang ngayon. Batugan pa rin yung animal na yun. Wala nga binigay sa akin na pamasahe. Eh, huwag mo sabihin na may nangyari sa inyo. Be, tingin mo ba magsasayang ako ng 250 pesos na pamasahe balikan para lang sa kwentuhan? Ang landi mo talaga. Bagay sa'yo yung pangalan mong Kathy. Kasi Makati kang babae. Hoy, may asawa ka na. Asawa-asawahan lang. Sino ba naman kasi makakatanggi dun sa ex ko na yun? Ang galing kasi nun. As in, kahit na nanginginig ka na, hindi ka patitigilan. Gigil na gigil kanina. Laban na laban ako. Hindi ba kayo nagjujug ni Jason para manabi ka dun? Ang boring naman ni Jason. Ang jutes pa. Mga ganito lang oh. Nakatayo na yun ha. Ang bilis siya pang matapos. Diyos ko, hindi pa ako pinapatapos ha. Tapos na siya. Kapag satisfied na siya, wala na. Nangihina na siya. Hindi na kaya mag-second round kahit magpahinga. Ang hina ng tuhod. Ayoko ng ganun no. Bakit kaya hindi mo sabihin sa kanya? Para naman alam niya paano ka paliligayahin. Pinag-uusapan yon. Kesa naman yung mag-cheat ka. Ang malala pa, dun pa sa tatay ng anak mo. Parang tanga lang, di ba? Nakipaghiwalay ka doon. Ay mali, iniwan ka nun, kaya nga ganito nangyari. Kung makikipag-jug ka at lolokohin si Jason para sa lalaki na yon, bakit kaya hindi na lang kayo magbalikang dalawa? Para naman walang napeperwisyo na tao. Isipin mo yun, pwede pa sanang makakilala ng ibang babae si Jason. Yung hindi single mom. Ginagamit ko lang ang utak ko. Parehas lang naman kaming dalawa eh. Matagal na siyang may gusto sa akin. Pinagbigyan ko na siya. Nakikipagtalik siya sa dream girl niya. Ano pa ba nga hanapin niya doon, di ba? Isa pa, hindi naman akong pumilit sa kanya makipagrelasyon sa akin. Andun ka, di ba? Siya mismong nagsabi na tanggap niya ako kahit na may anak na ako. Handa siyang panagutan ng bata. Gusto niya pa nga ilagay ang apelido niya sa anak ko. Sabi niya pa, handa siya magtrabaho hanggang sa mamatay siya. Basta mabigyan niya kami ng magandang buhay. Siyang may gusto nun, hindi ako. Naging praktikal lang akong piliin siya dahil wala namang maipapakain sa amin yung si Brad. Iyon na nga, kaya nga hindi kayo nagkakabalikan dahil batugan yun. Hindi ibig sabihin na baliw sa'yo si Jason, sasamantalahin mo na. Single mom ka, oy. Swerte ka nang makakilala ng lalaking tatanggap sa'yo. Huwag kang umasta dyan na ikaw pa yung premyo na nakuha ni Jason dahil wala siyang nakuha na una sa'yo. Alam mo, eto na. Bayad ko sa pagbabantay mo sa anak ko. Dami mong sinasabi, kaya ka hindi kakajowa. O yan, hindi mo kasi ginagamit ng utak mo eh. Kaya laging ikaw ang nagmumukhang kawawa. Kaya laging ikaw ang niloloko. Alam mo, yung mga lalaki na yan, sa una lang yan magagaling. Kung hindi mo sila uunahan na manloko, ikaw ang lolokohin nila. Parang yan si Jason, sa una lang yan magaling. Okay na akong single mom na malandi kaysa naman single mom na nagpaako ng responsibilidad sa iba. Kapag single ka, kahit pa sa iba-ibang lalaki ka magpakarat, ayos lang. Basta single din, walang sabit. Nasasabi mo lang yan ngayon. Ewan ko lang kapag naging single mom ka na rin. Damay mo pa lahat ng single mom sa kakatihan mo. Akin na nga, aalis na ako. Kahit na alam na ni Agnes ang ginagawa ng kaibigan niya, ayaw niyang makialam. Mali na siya sa puntong yon dahil kahit na mabuti sa kanya si Jason, parang hindi niya kayang ilaglag ang ginagawa ng kanyang kaibigan. Dahil iniisip niya na baka mas lalong lumala si Kathy. Ang balak na lang niyang gawin, laging paalalahanan ng kaibigan niya na mahalin na lang si Jason para sa ikaaayos din ng buhay niya at ng anak niya. Pero sadyang matigas ang ulo ni Kathy.
Marahil dahil na rin sa edad nito. Sa ilang linggo na lumipas, halos 3 beses na nakikipagkita si Kathy sa dati niyang nobyo para sa iisang dahilan: ang mailabas ang init ng kanyang katawan. Kapag natapos na siya kay Brad, kahit parehas na araw, pagbibigyan niya rin si Jason. Lagi siyang nagpapanggap na nasisiyahan siya. Kahit na ang totoo, ang bitin na hanap niya, kinukuha niya sa ibang lalaki. Tumagal yon ng ilang buwan, hanggang sa nalaman ni Jason na nag-uusap pa silang dalawa ni Brad. Hindi nga lang alam ni Jason na may nangyayari sa dalawa. Bakit wala kayong konbo? Nagbubura ka ba? Ano tong chat niya sa'yo na mamaya? Video call yan. Gusto niya makita yung anak namin. Bakit kailangan mo pang ipakita ang bata sa kanya? Malamang siyang tatay. Nandito na nga ako, di ba? Babe, wala lang yan, okay? Wala naman na rin kaming dalawa. Huwag mo sabihin, nagsiselos ka. Paano naman kasing hindi ako magsiselos? Hindi mo man lang sinasabi sa akin na may nangyayari na pala na ganito. Nag-uusap kayo tapos binubura mo pa yung chat niya. Tungkol lang naman sa bata ang usapan namin. Hindi ko na pinakita sa'yo dahil nga ganyan. Ayoko mag-overthink ka. Ayoko naman yung parang bababa ang tingin mo sa sarili mo. Iniiwasan lang naman kita na masaktan. Kahit na. Mas maiintindihan ko naman sana kung sinabi mo sa akin kaysa nagtatago ka ng ganito sa akin. Kung tungkol naman sa bata, sige. Wala naman ako magagawa kung gusto mo pa rin kilalanin ng anak mo yung tunay niyang ama. Nagagalit ka ba sa akin? O di sige, maghiwalay na lang tayo. Paraan nga dyan, kukunin ko mga gamit ng anak ko. Hindi naman ganito yung ibig kong sabihin. Minamasama mo ako Parang gusto mong palabasin dito na nagloloko ako. May magagawa ba ako kung nagpupumilit siyang makita ang anak namin? Akala ko ba tanggap mo ko? Bakit parang minamanduhan mo ko kung anong gagawin ko para sa anak ko? Sige, isumbat mo na lang yung pinapakain mo sa amin. Para sa isang chat lang magkakaganyan ka na. Okay na, tanggap ko na minamaliit mo ko dahil sa single mom ako. Tama nga sila. Sa una lang yan sinasabi mong tanggap mo ko. Lalabas din ng tunay mong ugali na ayaw mo sa nakaraan ko. Bakit? May magagawa pa ba ako doon na ibang tatay ng anak ko, ha? Sorry na, babe. Huwag mo kong iiwan, please. Bitiwan mo ako. Aalis na lang ako. Sana maging masaya ka na sa buhay mo. Maghanap ka na lang ng walang anak para hindi ganito. Parang ako pang may kasalanan dito. Samantalang ikaw naman yung nanggulo at nangulit sa akin. Sorry na, babe. Pasensya ka na sa akin. Hindi ko lang napigilan ang magselos Mahal na mahal kita ang anak mo. Anak natin. Tanggap ko kayong dalawa. Ayan ka na naman Dinadala mo na naman ako sa mga salita mo. Kapag nag-aaway naman tayo, ipapamukha mo na naman na ang daming kulang sa akin. Hindi ko na inuulitin, please. Huwag niyo lang ako iiwan. Kayong pamilya ko. Please, ayusin natin to. Iniyakan lang ni Kathy ang binata at awang-awa na agad ito sa kanya. Kahit itanong sa ibang tao, hindi talaga nila alam kung paano nangyaring baliw na baliw si Jason sa dalaga. Kahit pa ang dami na nitong naririnig na babaeng kalye si Kathy at naanakan pa ng lalaking tambay. Walang sagot sa mga tanong na yon dahil ang alam lang ni Jason, yon ang isinisigaw ng kanyang puso. Hanggat nasa kanya si Kathy, pagbubutihan niya ang lahat para lang hindi siya iwan nito. Kay Kathy niya lang nakikita ang isang masaya at buong pamilya. Sinabi niya rin na kung hindi si Kathy, hindi na lang siya magmamahal ng ibang babae. Kaya malakas ang loob ni Kathy na lokohin siya dahil pinapakita niyang sinasamba niya ito. Isang araw, walang pasok sa trabaho si Jason. Bumisita sa bahay nila si Agnes. Hello! Hindi na ako nagsabi na bibisita ako ha. Wala ka palang pasok ngayon, Jason? Oo nga pala, eto cassava cake. Uy, salamat dito. Timpla lang ako ng kape. Wait lang, punta lang ako sa kusina. Anong ginagawa mo rito? Wow, honey pa. Buhay prinsesa yarn. Nakataas pa ang paa mo dyan. Nanonood ka pa. Yung si Jason day off na nga ngayon. Mukhang siya pa yung naglaba. Kaya na niya yan. Konti lang naman lalabahan niya Ibang klase ka talaga, no? Ano bang pinagawa mong ritual sa kanya? Kanino ka lumapit? Mukhang effective ang gayuma. Loko, hindi ko yan ginayuma, no? Sadyang dream girl niya lang ako, kaya ganyan yan. Sabi ko nga sa'yo kapag mas mahal ka ng lalaki, magiging Diyos ka niya. Kaya humanap ka ng lalaki na mas mahal ka. Hindi yung ikaw yung mas baliw na baliw. Bakit hindi mo na lang siya mahalin? Bihira lang ang lalaki na ganyan, no? Niloloko mo pa? Ay sige, lakasan mo pa.
Bakit kaya hindi mo pa ipagsigawan para marinig ng buong tenement, no? Eh bakit kaya? At talagang nilakasan mo pa talaga, no? Yak! Alisin mo nga yung kamay mo sa bibig ko. Kung saan-saan mo yan hinahawak. Oh, ito na yung kape. Bakit? Anong pinag-uusapan nyo? Sumisigaw na tong si Agnes? Wala naman. Nagkukwento lang ako sa kanya. Salamat pala dito, pre. Ayoko niyan. Ibili mo ako ng milk tea dyan kina Ate Luz. Yun ang gusto ko. Nakatimpla na nga, oh. Okay na yan. Mas masarap naman yung kape partner dyan sa cassava cake. Ayoko nga niyan. Ano ka ba? Tatapon ko yan. Teka, bibili ako. Napataas na lang ang kilay ni Agnes habang nakikita niyang halos madapa na si Jason sa pagtakbo para lang makabili ng hinihingi ni Kathy. Hoy, grabe ka naman. Tinimplahan ka na nga ng kape, ganun pa sasabihin mo? Utos ka ng utos sa tao. Malamang, sino namang uutusan ko? Tsaka gagawin niya rin naman. Ayaw niyang magagalit ako sa kanya eh. Naiinis nga ako. Gusto ko makipagkita kay Brad. Alam mo, tigilan mo na yang si Brad. Kapag nahuli ka niya ni Jason, naku, yari ka. Sino naman nagsabi na mayayari ako? Kahit naman malaman yan, hindi naman yan makikipaghiwalay sa akin, no? Mahal na mahal ako niyan eh. Alam niya kasi na wala nang ibang babae na papatol sa kanya. Hindi na nga siya kagwapuhan eh. Hindi rin siya mayaman. At hindi rin siya magaling sa kama. Hindi rin malaki. Wala yan. Patapon na lalaki yan. Hoy, hindi siya patapon, no? Masipag naman siya. May paninindigan. Sadyang tanga lang siyang pumili ng babae. Kung di siya nagayuma, wala lang siyang taste. Hoy, mas lalo naman yan, no? Ang dami nagkakagusto sa akin. Baka kamo maraming gustong tumikim. Iba kasi yung gusto kang makasama sa kama. Iba naman yung handang manindigan sa'yo. Maraming ang may gusto sa'yo at nag-aabang. Ang tanong, handa ba silang maging instant stepdad? Ang mga lalaki nga na may mga anak gusto magpakabinata eh. Paano pa kaya yung mga binata talaga? Fantasy ka lang ng iba. Hindi ka talaga kagusto-gusto kagaya niyang ginagawa ni Jason. Parehas lang yon. Kaya pa rin akong tanggapin ng ibang lalaki. Ang daming lalaki dyan, no? Ang ganda ko kaya. Ang bata ko pa. Pero, miss ko na talaga si Brad eh. Wala kang pasok bukas, di ba? O ano, iiwan mo na naman sa akin ang anak mo? Sige na, 3 hours lang naman eh. Ibang klase ka talagang babae ka? Bagay talaga sa'yo ang Kathy, Makati. Dapat lumipat ka na lang ng Makati eh. Ang magiging tawag na sa'yo niyan, Kathy Makati in Makati. Oh, bagay! Kinabukasan nga ay umalis si Kathy. Halos kalahating oras ang biyahe papunta sa bahay ni Brad. Pero wala lang yon kay Kathy. Ang mahalaga ay makadayo siya para makuha ang gusto niya. Nagdala pa nga siya ng pagkain dahil sinabi sa kanya ni Brad na hindi pa ito kumakain. Ayaw naman ng dalaga na walang lakas ang dating kasintahan. Ikaw ha, mas lalo kang gumagaling ha? May bago ka na naman diyang nalaman. Ginawa mo na naman sa akin. Kala ko tuloy, malulumpo na ako eh. Kahit mahapdi na, hindi ka pa nagpapaawat. Sinabi naman sa kanya ni Brad na yun naman ang gusto niya. Kaya nga binabalik-balikan siya nito kahit na may iba na siyang kinakasama. Inuuto siya ng dating kasintahan nang hihingi kasi ito ng pera sa kanya para lang may pambili siya ng bigas at pang-ulam hanggang sa susunod na araw. Nagbigay naman si Kathy ng 1,000 dahil bagong sahod si Jason at hawak niya ang lahat ng pera nito. Hindi na nga nagbibigay ng sustento ang tunay na ama ng anak niya, nagawa niya pang bigyan nito ng pera. Kapalit lang ng pakikipagtalik sa kanya. Sinasabi niya nga na ayos lang yon, may pinagsamahan naman sila ni Brad. Kung may nangyayari man sa kanila, normal na yon dahil hindi naman daw mabubuo ang anak nila kung hindi nila ginawa yun noon. Kaysa naman daw sa ibang lalaki siya magpagalaw, doon na sa pamilyar sa kanya. Hindi niya yun nakikita bilang panloloko. Hindi naman daw siya makikipagbalikan dito. Kaya lang sila may koneksyon dahil sa tawag ng laman. Bilang isang babae na sanay magtago, hindi siya nahuhuli ni Jason. Hanggang sa isang gabi. Babe, umalis ka ba kanina? Mga bandang tanghali, ganon? After lunch? Ha? Hindi naman, bakit? Aalis ako ang init-init sa labas ng ganong oras. May nagsabi kasi sa akin na sumakay ka raw ng jeep papuntang San Nicolas pero sa tulay ka bumaba. Hindi ko alam kung saan yun eh. Pero bago mag San Nicolas. Sino namang nagsabi sa'yo nun? Maghapon kami nandito ni Mikay. Natulog nga lang kami, no? Alam mo, ini-issue na naman ako ng mga kakilala mo eh. Gumagawa na naman sila ng kwento. Ano namang gagawin ko sa San Nicolas? O sa kung saan mang tulay na binabaan ko?
Hindi naman doon nakatira si Mama. Wala rin akong kamag-anak doon. Ay, meron si Tito Gilbert. Pero ano namang gagawin ko sa bahay nila, no? Nagulat nga ako pag sabi sa akin eh. Hindi mo naman daw kasama si Mikay. Nakasuot ka nga raw ng parang tube lang na red. Eksena sila. May tube akong red dyan. Yung suot ko nung nakaraan. Nalabahan mo yon, di ba? Pero kahit tingnan mo sa labahan, wala doon. Baka kahawig mo lang. Yun naman sinabi ko eh. Normal naman sa tao na sa unang tingin akala mo siya. Yun pala, kahawig lang. Ang sabihin mo kamo, baka may naninira na naman sa akin. Baka isa na naman yan sa pamilya mo, ha? Kilala ko na yung mga yan. Tuwing tahimik tayong dalawa, mag-iimbento sila ng kwento para masira tayo. Inaayos ko naman pakikitungo sa kanila. Silang may problema eh. May mga saya din kasi ang pamilya mo. Si ate nagsabi, nagpunta raw sila sa San Nicolas eh. Nakasabay ka nila. Kaso doon ka raw sa banda pinto nakaupo. Hindi ka agad nila napansin. Hindi ka na rin nila tinawag. Kita mo na. Ate mo na naman na chismosa. Lahat dun talaga issue, no? Paano niya ako makikita? Di ba malhabong mata nun? Hindi naman siya nagsusuot ng salamin. Baka mamaya kahulma ko lang ako na agad. Sana tinawag niya para nagkaalaman. Nang papahamak pa siya ng taong nananahimik sa bahay lang. Pagsabihan mo yung ate mo ha, baka ako mag-chat dyan, aawayin ko talaga yan. Sinabi ko naman sa kanya na hindi ka umaalis ng bahay. Kung umaalis ka man, nagsasabi ka. Hindi rin naman dun bahay ni Agnes eh. Diba? Kung aalis ako, alam mo yan eh. Ano naman gagawin ko? Iiwan ko si Mikay dito sa bahay? Ipapahama ko pang anak ko? Kausapin mo yung ate mo. Kuha na naman yung pikon ko. Inunahan na agad ni Kathy ng galit ang usapan nila para hindi na magtanong pa si Jason. Alam kasi nito na kapag sinundan pa ng tanong, mag-aaway na naman silang dalawa. Ayaw kasi ng pamilya ni Jason sa kanya. Laging sinasabi na kaya lang naman daw siya pumatol kay Jason dahil walang ibang magpapalamon sa kanya at sa anak niya. Ganon kasasakit ang mga salitang binibitiwan ng pamilya ni Jason kaya lagi rin silang inaaway ng dalaga. Dahil nga baliw na baliw sa kanya ang kinakasama, siya ang kinakampihan. Kahit pamilya pa yun ni Jason, siya ang laging pinagtatanggol. Handa ang binata na patunayan sa ibang tao na tama lang ang pinipili niyang mahalin. Ilang araw pa ang lumipas, nagiging bingi si Jason sa mga bulungan ng mga tao sa paligid niya. May mga balita kasing nakakarating sa kanya na lumalabas si Kathy. May mga nakakakita rin na may kinakatagpo itong ibang lalaki. Gaya na lamang na nahagip ng kamera ang kasama ni Kathy. Mabuti na lang, malabo yun at hindi halata kung sino. Sino nag-send sa'yo niyan? Kakapal talaga ng mga mukha ng mga taong yan. Ano na naman bang paninira yan, ha? Nagtanong lang sa akin yung tao, ganyan na sila magbigay ng mali siya? Tsaka, luma na yan, oh. Ang tagal na yan. Baka nga kuha yan, hindi pa tayo nagsasama. Ang sabi mo, pinsan mo yan. Anong nagtatanong saka anong luma na? Naguguluhan na ako sa sinasabi mo, babe. Ano ba talagang totoo? Hindi mo iniintindi ang sinasabi ko? Ano ka ba naman? Wala akong sinabi na pinsan ko yan. Ang sinasabi ko, luma na yan. Mukha naman nagtatanong lang yung lalaki dyan. Ayan oo, paalis na nga siya eh. Hindi ko na nga maalala din yan. Kaso gamit mo yung bag na to. Regalo ko sa iyo yan nung birthday mo. Kawig kasi. Bagong gawa lang ba yung bag na yon? Ha? Sige nga. Yung wala pa akong anak, ang dami kong bag. Yung iba nga pinamigay ko na eh. Para namang hindi mo alam yun. Nung high school tayo, hindi mo ba pansin na paiba-ibang gamit kong bag? Hindi tumatagal ng 1 linggo, ibang bag na ang gamit ko. Ano pa nung nagdalaga ako? Ang dami rin nagre-regalo sa akin ng bag. Magkakamukha na yung iba dyan. Ang sabihin mo, ano ba talagang intensyon ng taong nagpadala niyan sa'yo? Nang gigigil ako ha, ang aga-aga. Ewan ko rin. Hayaan mo na. Sino ba kasi nag-send yan? Sabihin mo, susugurin ko ngayon, sasampal-sampalin ko talaga yan. Baka mamaya niyan siya pa palang may kabit, umiiwas ng sa sarili niyang baho. Hindi pwede sa akin ang hayaan lang ha, dahil mamimihasa yan na siraan ako. Dapat makita nila kung sinong kinakalaban nila. Hindi ako magpapatalo. Huwag na, babe. Hayaan na natin. Okay na yun. Hindi rin naman ako naniniwala sa kanila. Mukha ngang edited. Huwag ka na magalit. Masama yan sa puso. Ang lakas manira ng mga yan eh. Ano bang inaano nila? Bakit ba inggit na inggit sila sa akin? Gusto nila ako yung maraming issue? Ganun na ba ako ganda at takot na takot silang malamangan ko sila? Nakakagalit talaga mga inggiterang tao na yan. Nananahimik naman ako dito sa bahay. Maayos naman akong asawa. Bakit naman ganyan sila? Kailangan gumawa pa sila kung ano-ano kwento na gusto nilang paniwalaan mo.
Habang pinapakalma ni Jason ang asawa, dumating naman si Agnes. Alam niyang galit ang kaibigan niya dahil nga dinig na dinig sa labas ang boses nito. Nagmumura pa ito na tila ba patama sa mga taong may galit nga sa kanya na gustong masira ang relasyon nilang mag-asawa. Bibisita lang naman sana si Agnes dahil ibibigay niya ang imbitasyon na pinagawa ni na Jason. Mag-iisang taon na kasi ang anak ni Kathy at meron silang gaganapin na handaan. Oh, anong ganap? Sino na naman bang kaaway mo? Namumula ka na dyan sa galit ah. Magkaaway ba kayong dalawa? Chill lang, mainit ang panahon, baka ma-stroke. Baka naman madaan pa yan sa mahinahon na usapan. Yung walang sigawan, kasi dinig talaga hanggang doon sa kabilang kanto yung boses mo, Kathy. Hindi, kasi may nagpadala ng picture sa akin. Ito oh, sinasabi na lalaki nga ni Kathy. Hindi ko naman siya pinagbibintangan. Pinakita ko lang naman sa kanya. Kaso mali yata yung ginawa ko. Nagwawala na siya eh. Sino ba yan? Ah, O, di ba? Hindi ba naman ako magagalit nito? Sinisiraan na lang ako palagi. Nananahimik na nga ako kahit na dami nilang pinagsasabi sa akin tapos ganito pa. Hindi na sila kontento sa mga chismis nila. Hahaluan pa nila ng mali siya yung simpleng picture. Kung hindi pa naman mga huda sa mga tao na yan. okay, kalma ka na lang muna ha. Kumukulubot na yung noo mo oh. Ikaw rin, bahala ka. Baka maaga ka ng tumanda niyan. Kung hindi naman totoo, pabayaan mo na. Alam mo naman ng mga tao. Kung mas lalo kang galit, mas lalo kang gagalitin. Yan nga yung sinabi ko sa kanya kaso ayaw niya naman kasing kumalma. Sigaw siya ng sigaw. Para namang hindi niya kilala mga kapitbahay namin. May marinig lang, kakalat na ang chismis. Ayun na nga ang dahilan kaya ako nagdadaldal. Dahil sa mga punyetang tao na yan eh. Ang dami nilang oras para pang himasukan ang buhay ko. Hindi nila bantayan ang mga anak nila. Baka yun pang lumalande, no? Walang mapili sa mga kapitbahay dito. Lahat chismosa. Lahat nakabang sa akin. Kala mo naman may mapapala sila. Suswelduhan ba sila kapag binantayan nila ang buhay ko? May bonus ba sila kapag nasiraan na nila ako? Kaya walang makain yung mga timawa na yun eh. Sa halip kasing trabahong atupagin, buhay ng ibang tao ang inuuna. Oh, kalma na. Iba na lang ang pag-usapan natin. Ito na lang tungkol sa birthday ni Mikay. Tingnan nyo tong invitation na gawa ko. Ganito ba yung sinasabi nyo? Pumunta na ako dahil wala naman sa inyong sumasagot sa chat ko. Ibibigay ko to sa mga malalapit. Yung iba na nasa malayo, gagawa ko ng isesend online. Ilan ba kasi ang bisita nyo? Yung binyag, sa ninong at ninang, paano yun? O, kita nyo? Mukhang hindi nyo rin alam ang plano dahil natahimik na kayo. Game na! Ito na lang ang pag-usapan natin. Agad na naiba ni Agnes ang emosyon ni Kathy. Dahil wala nga naman silang ibang plano tungkol sa kaarawan ng anak niya. Mabuti na lang at naroon ang kaibigan niya para umalalay sa kanya kahit na paano. Sagot ni Jason lahat. Gusto niya kasi na maging masaya ang bata. Bilang iniisip niya na siya nga ang ama ni Mikay, kailangang maramdaman yon ng bata. Si Jason ang nagpaasikaso mula sa mga magluluto ng pagkain, mag-aayos ng lugar, mga palaro, habang ang mga bisita nila, mga kakilala lang ni Kathy. Ang malala pa roon, imbitado pa pati ang tunay na ama ng bata. Noong nalaman yun ni Agnes, nagulat siya. Talaga ba, Kathy? Invited talaga? Joke ba to? Tatay yun ang anak ko eh. Alam nga naman ipagkait ko sa kanya yung makita man lang at makasamang anak niya. Birthday ni Mikay yun. Lahat ng gagawin doon para lang doon sa bata. Kung makakapagsalita lang yung bata eh. Malamang ang hihilingin niya, makasama rin niya ang tatay niya. Yung anak ba? O yung nanay? Hoy, gastos lahat ni Jason. Ni Singkong Duling walang inabot yung tatay. Huwag mo sabihin na siya pa ang kasama nyo ni Mikay sa picture taking pati sa candle blowing. Hindi ka na ba nahihiya niyan sa pinagagagawa mo? Kaya hindi ka matanggap ng pamilya ni Jason dahil ganyan ka? Okay sana na single mom ka kasi mukhang mababait naman sila. Kaso nakikita nila mga galawan mo marumi. Ano naman? Sinabi ko niyan kay Jason. Ang sabi niya okay lang naman daw sa kanya yun. Anong problema nun sa'yo? Kung sa asawa ko nga payag siya Ikaw pa tututol? Ikaw talaga? Bakit? Hindi naman din invited yung pamilya niya, no? Ayoko nang magulo. At sobrang stressful doon. Ayaw nila sa akin, pues, mas lalo namang ayoko sa kanila. At naglakas ka pa ng loob na tanungin si Jason tungkol dyan? Yung kakilala ko nga, invited naman yung tatay doon sa birthday ng anak niya, kahit na may asawa na yung babae. Ang tawag doon, pagiging matured. Depende yan ha.
May mga naghihiwalay kasi na maayos. Pati yung parehas na magulang maayos din. Yung tatay nagsusustento, ha? Be, nagsusustento. Hindi yung bibigyan mo pa ng pamasahe para lang maka-attend sa birthday ng anak. Grabe ka naman na yan. Sa lahat ng nakilala kong makapalang muka, ikaw ang winner. Woo! Kahit si Satanas matatakot kang asawahin eh. Huwag mo nilang pakialaman. Basta okay kami ni Jason sa ganyang setup. Hanggat okay sa kanya, wala akong pakikinggan na kahit na sino sa inyo. Panggulo lang kayo sa desisyon namin eh. Pamilya naman namin to. Sus, baka hindi ka pa magpaawat niyan eh. Ibang pabaon ang ibigay mo sa tatay ng anak mo. Wala nang pakinabang na tatay, nagpapakarat ka pa ng sobra. Mas malala ka pa sa pawok. Ewan ko sa trip mo sa buhay. Tinatarantado mo na lang lahat. Alam mo, nakakainis ka magsalita ah. Basta, maisip mo, sasabihin mo. Eh mas nakakainis ka. Wala kang respeto doon sa tao na ginagawa ang lahat para lang mabigyan kayo ng maayos na buhay. Kung hindi mo asawa si Jason, tingin mo ba may ganitong handaan ng anak nyo? Baka nga kahit namumurahin na handaan eh hindi pa kaya ni Brad. Ewan ko ano bang klaseng utak meron ka. Maayos nga kasi kami. Ikaw lang naman panay salita ng ganyan. Ikaw ang bastos. Ang hilig mo manghimasok sa buhay ng iba. Ang pakialaman mo yung buhay mo. Huwag yung akin. Hindi ka rin naman perfect. Kung talagang nanghihimasok ako, alam mo kung anong mangyayari sa'yo? Matagal nang nahuli. Nananahimik ako kasi akala ko magbabago ka pa. Naniniwala akong ititigil mo na yung paglapit doon sa ex mo na walang paninindigan. Ay, bahala ka nga dyan. Aalis na ako. Sana may jeep na dumaan. Uuwi ka na agad? Ang bilis naman. Wala pa tayong 1 oras magkasama. Hindi pa ako uuwi. Mamaya pang gabi. Saan ka na naman pupunta? Hoy, umuwi ka na. Anong oras na talaga? Magpapakamot sa ducks. Paano kapag hinanap ka na naman sa akin ni Jason? Anong sasabihin ko, ha? Gawan mo na lang ng paraan. Kaya mo na yan. Matanda ka naman na. Para ka namang hindi babae. Parang hindi mo alam na nakakabaliw kapag ovulation mo. Ikaw nga rin kapag ganyan naghahanap ka ng lalaki. Kasi alam mo, hindi sapat yung dali-daliri lang. Sus! Huwag kang feeling malinis dyan, ha? Pero hindi ka sa ex lalapit. May asawa ka, dun ka magpakamot. Hindi yung dadayuhin mo yung ex mo. Bakit pa kayo naghiwalay kung siya naman pala ang hahanap-hanapin mo palagi? Ilang beses mo na ba akong tinanong tungkol dyan, ha? Iisa lang naman nakukuha mong sagot. Kung magkakabalikan kami, magugutom kami ng anak ko. Diyan sa sagot mo, hindi mo pa rin alam kung anong tamang gawin? Sige na, kung gusto mo akong husgahan gaya nila, go lang. Hindi ko naman may papaliwanag ang sarili ko sa ibang tao, no? At hindi mo rin ako iintindihin, di ba? Kasi ano, sasabihin mo, malandi akong babae? Ay hindi pa ba? Kita mo na? Kung kaibigan kita, hindi ka ganyan, ha? Sana mas inalam mo yung mas malalim na dahilan kung bakit ako ganito. Kaysa iniisip mo na agad na malandi ako. Tinanong mo man lang ba kung masaya ako sa sex life ko? Kathy, may anak ka na't lahat-lahat, hindi pa rin maayos ang utak mo? O sige, sabihin na natin na mahalaga nga ang sex life. Eh totoo naman, dahil kailangan niya ng tao. Kung may kulang na hindi maibigay ng asawa mo, hindi yun hinihingi sa iba. Sa kanya mo yun hingin. San siya hindi marunong? Sabihin mo sa kanya yon para alam niya. Kasi kung hindi ka magsasabi, hindi niya mapapansin yon. Dahil hindi ka nagsasalita, akala niya ayos na. Hindi pwedeng huhulaan niya yon dahil ang mga lalaki, hindi nila alam kung anong gusto ng mga babae hanggat hindi sinasabi sa kanila. Huwag kang mag-request ng iba't ibang posisyon sa ibang lalaki. Sa asawa mo hingin yon. Huwag mo sabihin na hindi kita naiintindihan dahil hindi talaga. Hindi ko rin iintindihin. Walang malalim na dahilan yan. Kakatihan lang ang dahilan. Kung hindi magaling makipag-jug ang asawa mo, tinitingnan mo ba kung saan siya magaling? Nakikita mo bang magaling siyang mag-alaga? Magaling siyang magmahal? Lagi siyang pagod dahil lagi niyang iniisip kung paano kayo bibigyan ng magandang buhay. Habang ikaw, andun sa ex mong walang kwenta. Dun sa ex mong ginagamit kang parausan. Ang dami mong sinasabi. Andyan na yung jeep. Halata naman na walang nakuhang aral si Kathy sa mga sinabi sa kanya ng kaibigan niya. Wala siyang maintindihan dahil iba naman ang gusto niyang gawin. Ang utak niya, puro na lang pakikipagkita kay Brad. Sa mga sumunod na araw, halos napapadalas na ang pagkikita nila. Pinagsasabihan na rin siya na baka mabuntis na naman siya. Kung mangyayari yon, baka 2 bata na ang isisilang niya sa mundo mula sa iisang tatay na wala namang pakinabang. Pero walang pakialam si Kathy. Sinasabi niya lang na ligtas naman at may proteksyon silang 2. Ilang linggo ang lumipas, dumating na ang araw ng kaarawan ni Mikay. Tama nga si Agnes. Ang kaibigan niya ang nagpadala ng pera kay Brad
para may pamasahe ito. Makadalo lang sa handaan ng anak niya. Pagpunta ni Brad, siya pa ang mayabang. Para bang siya ang naghanda para sa bata. Nagsama pa nga ito ng 2 tropa. Nung iihip na ng kandila para sa cake, si Brad din ang kasama. Sa totoo lang, awang-awa si Agnes kay Jason. Kahit na hindi ito nagsasalita sa isang gilid, ramdam niyang masakit makita ang ganong ganap. Hindi lang yon ang malala. Dahil bago umuwi si Brad, pasimpleng may naganap na mabilisang pagtatalik sa dalawa. Doon sa likod ng bahay. Habang si Jason bitbit si Mikay at inaalagaan, ang dalawa naman ay gumagawa na pala ng milagro. Tuwang-tuwa pa sila dahil mas masaya raw pala ang ganon. Mas nakakapanabik. Nung natapos na ang handaan, pagod na pagod silang lahat. Masaya ka ba, babe? Oo naman. Kasi natupad yung gusto ko na maganda ang birthday ng anak ko. Lahat ng iniisip ko, kahit yung cake, nasunod talaga. Ganitong pangarap ko para kay Mikay eh. Yung maranasan niya yung magandang buhay. Ako kasi noon, madalas walang handa eh. Buti naman masaya ka. Ako medyo hindi masaya. Ano naman ba yun? Nagdadrama ka na naman dyan, patulog na nga tayo. Hindi naman. Gusto ko lang maging open tayo sa isa't isa. Ayoko naman kimkimin yung sama ng loob ko. Para lang alam mo rin yung nararamdaman ko. Huwag mo sabing tungkol na naman kay Brad. Oo. Akala ko kasi okay lang sa akin. Hindi pala. Ang sakit lang makita. Nagsiselos ako. Natatakot ako na paano kung bumalik ka sa kanya. Napamahal na rin ako kay Mikay eh. Parang hindi ko kakayanin kapag alam mo yon. Alam mo, anong oras na? Lahat tayo pagod ha? Huwag ka magganyan sa akin ngayon. Saka wala naman kasi yun eh. Para simpleng bagay lang, ang sensitive mo naman. Wala naman kami ginagawa ha. Masaya nga si Mikay kanina. Alam ko naman na wala kayong ginagawa na masama. Pero hindi mo naman maalis sa akin na magselos. Parang kanina, kayo pa yung buong pamilya. Nanliliit ako sa sarili ko. Pakiramdam ko, ang dami kong kulang. Alam mo, pagod lang yan. Matulog na tayo. Ang dami nating ginawa kanina. Hindi ka pa magpahinga dyan. Kung may pag-uusapan tayo, baka naman pwedeng bukas na lang yon, di ba? Ano yung nasa leeg mo? Bakit ganyan? Okay ka lang ba? Baka kagat ng lamok. Ang dami ko nga rin sa legs, oh. Daming lamok kanina, pati si Mikay nga may kagat eh. Matulog na nga tayo. Huwag ka na magdrama ha. Ang mga lalaki, hindi dapat madrama. Pambakla lang yun. Ilang beses na binaliwala ni Kathy ang nararamdaman ng kanyang asawa. Wala naman talaga siyang pakialam kay Jason na kahit na anong gawin nito, hindi niya matututunang mahalin. Kahit naman hindi niya aminin, mas mahal niya talaga si Brad. Kahit nga ang anak niya, hindi niya mahal. Para bang isinilang niya lang ang bata dahil ayaw niyang magpalaglag. Kahit na walang maibigay sa kanya si Brad, yon ang hinahabol-habol niya. Hanggang sa isang araw, tinuturuan ni Kathy ang anak niya ng ilang mga salita. Sabihin mo, Mama, Papa, Papa. Ha, ang galing naman ah. Wow, ang galing naman ng baby namin na yan. Sabihin mo naman, Tito. Tito? Oh, ikaw. Bakit tito? Pwede naman papa. Wala namang problema sa akin yun dahil anak ko na rin naman si Mikay. Hindi naman siguro magiging issue kung tatawagin niya akong papa. Kahit na iba naman ang papa niya. Hindi yun pwede ha. Iisa lang ang papa niya, si Brad. Ha? Yung si Brad ang ipapatawag mong papa sa kanya? Paano naman ako? Hindi naman natin to anak. Hindi mo anak. Kaya tito ka lang niya. Kapag may anak na tayo, yon ang tatawag sa'yo ng papa. Para kapag laki niya, hindi siya malilito. Para kilalanin niya pa rin ang papa niya. Kahit naman tanggap mo bilang tunay na anak si Mikay, hindi naman pwedeng mawala ng karapatan ng tatay niya, di ba? Yung tunay niyang papa. Bakit? May problema ka ba doon? Wala naman. Akala ko kasi ipapatawag mo akong papa eh. Pwede namang tatay na lang para hindi nakakalito sa bata. Kaso tatay na ipapatawag ko sa lolo niya Ganun ba? Sige, okay lang. Hayaan mo, babe. Kapag may anak na tayo, ang ipapatawag ko sa'yo, Daddy. Pero matagal pa yun. Gusto ko sundan si Mikay kapag 10 years old na siya. Ang tagal naman. 33 years old na tayo nun, babe. Mahihirapan ka na nun magkaanak. Ilang taon pa lang ang anak natin, matanda na tayo. Baka kinder pa lang yun, mapagkamala na akong lolo niya. Hindi yan. Yung iba nga nagkakanak ng 40 years old, no?
Ayoko pa kasi magkaanak ulit ngayon. Ang hirap kaya mga anak. Gusto ko nga sana na isa lang maging anak ko eh. Parang okay na rin naman sa'yo yun, di ba? Kasi nga, anak naman ang turing mo kay Mikay, di ba? Ganun ba? Gusto ko rin kasing magkaroon ng anak eh. Pero kung yan ang desisyon mo, okay na rin. Rerespetuhin ko yon. Alam ko naman talaga na delikado rin mga anak. Basta masaya tayo magkakasama. Palalaki na lang natin ng sabay si Mikay. Ay, oo nga pala, babe. Di ba anak namin ni Brad si Mikay? Kunwari lang ha, na gusto makita at makasama ni Brad ang anak namin. Siguro naman hindi ka magagalit kung sakali man na magkikita kami para sa bata. O kung pupunta rito si Brad para makasama ang anak namin. Alam ko naman na yung ganyang setup. Salamat, babe. Ay, lagi mo akong inuunawaan, oh. Hay, sa bagay, ganito naman kasi talaga dapat. Co-parenting yata ang tawag doon, diba? Hindi ko rin naman kasi pwedeng ipagkait kay Brad ang karapatan niya bilang ama. Paraan lang yon ni Kathy para kung sakali man na magkikita sila ng dating kasintahan, walang magiging problema. Ang gagawin na lang niya, isasama niya ang anak nila. Gagamitin niya si Mikay bilang paraan para makapanlalaki siya nang hindi nahuhuli ni Jason. Hindi na nga niya pinalampas ang pagkakataon. Nagpaalam siya kay Jason na pupunta siya sa bahay ng ama ni Mikay dahil hinahanap raw ng bata. Kahit na ang totoo, mas kinikilala pa ng bata si Jason na ama niya. Kapag kasama nito si Brad, umiiyak pa nga ang bata. Kapag magkasama silang dalawa, pinapatulog nila sa kabilang kwarto ang bata at gagawa naman sila ng milagro sa kabila. Sa mga sumunod na buwan, palaging ganon. Kung hindi sa bahay ni Brad, doon naman sa bahay ni Jason. Lalo na kapag wala ito. Gaya na lang nung isang araw. Kakain ka ba? Luto ako, gusto mo? Sige, teka lang ha. Pritong baboy ba gusto mo? Pwede naman. May coke din ata rito oh. Sige, nood ka na lang muna dyan, akong bahala sa'yo. Wala naman si Jason eh. Hindi naman yun uuwi ngayon. Ewan ko anong pagkain nun. Meron naman siguro din sa karinderya na pwede niyang pagbilhan. Bahala siya. Basta tayo, masarap ang ulam. Inasikaso ni Kathy si Brad. Hindi na tuloy mawari kung paanong ang una niyang kinakasama ang nagiging kabit niya. Ang lumalabas tuloy, naglalaro lang sila ng bahay-bahayan. Nagtatrabaho si Jason, hindi lang para sa mag-ina na tinanggap niya, kundi sa buong pamilya na. Kasama na ang lalaki. Noong araw din na yon, bumisita si Agnes sa bahay ng kaibigan niya. Nagulat na lang siya noong naroon si Brad, nakahubad sa pang-itaas at gutom na kumakain. Wow, ayos ah! Minamasahe pa na para bang huwara na asawa? Pagod na pagod ka ba? Ang balita ko wala kang trabaho ah. Yung taong kumakayod para sa pamilya nito andun. Walang nagmamasahe, mukhang nagtitipid pa ng pagkain. Habang yung batugan andito, akala mo prinsipe. Anong ginagawa mo rito? Bigla-bigla ka naman pumapasok sa bahay ng iba? Sana naman sa susunod, matuto ka naman magsabi kung bibisita ka ha. Hindi mo naman bahay to para pumunta ka na lang kung kailan mo gusto. Huwag mo idadahilan sa akin na magkaibigan tayong dalawa, no? Ako kasi pwede ako rito sa pagkakaalam ko eh. Ilang beses na ba akong pumunta rito? Siguro naman mas kilala ako ni Jason, no? Ewan ko dyan sa batugan na yan. Hindi mo man lang inisip yung nararamdaman ng isa, porket hindi nagsasalita, sinagad mo ang kakapalan ng muka. Hindi lang yung nagsasabi pero malamang no, nasasaktan na siya. Wala ba kayong pakiramdam, ha? Huwag ka namang ganyan. Nakikita mo na nga kumakain yung tao. Hindi ka ba naturuan ng magulang mo magkaroon ng magandang asal, ha? Kaya hindi ka pa nagkakaroon ng asawa sa edad mong yan eh. Hindi na kayo nahihiya? Talaga? Sure na yan? Wait iisa-isahin ko baka makaramdam ka ng hiya. Kayo. Una, bahay to ni Jason. Pangalawa, pera ni Jason ang pinambili ng pagkain. O yan na lang muna kasi kapag dinamihan ko baka umabot na tayo hanggang bukas. Ang dami pa niyang kinakain niya. Aba, may juice na, may prutas pa. Hay-hay ang buhay. Masaya nga yan. Magtitirahan kayo habang ibang tao ang bumubuhay sa inyo. Wala kang karapatan na magsalita ng ganyan sa amin. Alam na to ni Jason. Sinabi ko na sa kanya na dahil may anak kami ni Brad, may mga araw na magkasama kami para sa bata. Para sa bata? Nasaan ang bata? Andon sa kabilang kwarto? Hindi para kay Mikay kundi para dyan sa Makati mong puday. Ano, bastos ako?
Mas bastos naman kayo Sagad na sa kakapalan ng pagmumukha mo, Kathy. Wala akong pakialam sa mga sasabihin mo sa akin. Wala ka namang alam eh. Paano? Malungkot kasi ang buhay mo. Hindi ba mas malungkot naman ang buhay mo? Isipin mo yun. Bakit kakailanganin mo ng dalawang lalaki kung masaya ka? Huwag mo idadahilan sa akin na hindi ka naliligayahan kay Jason. Kasi kung tutuusin, mas hindi siya dapat maligayahan sa'yo. Wala ka na ba ipagmamalaki sa kanya? Bakit ba galit na galit ka? Ha? Sige nga. Mas galit ka pa kaysa kay Jason. Huwag mo sabihin na may gusto ka sa kanya. Kaya naman pala ganyan ka magalit sa akin kasi naiinggit ka, no? Hindi ka nang papatulan, Day. Kasi ako yung mahal niya. Baliw na baliw kaya siya sa akin. Wala akong gusto doon. Ang nararamdaman ko, awa. Kasi naman, sa dami ng magugustuhan niyang babae, yung basura pa. Alam ko na may kasalanan din ako rito dahil pinagtakpan kita. Bakit kasi pinaabot ko pa sa ganito? Kung sana nung una pa lang sinumbong ko na sa kanya. O di sige, go lang. Isumbong mo sa kanya. Tingnan natin kung sinong papanigan niya. Ikaw na babaeng desperada o ako na asawa niya? Ako pa ngayon ang desperada? O sige, tingnan natin kung ano magiging buhay mo pag hiniwalayan ka niya. Ewan ko kung makakakain ka pa ng 3 beses sa isang araw pag yung batugan na lalaki na yan ang kasama mo. Ibang klase. Hindi ko akalain na may ganito katigas na muka. Gusto nyo pa pala ang isa't isa Sana nagsama kayo sa hirap. Hindi yung puro kayo pasarap. Nandamay pa kayo ng tao na gusto lang naman sanang mahalin. Ay go lang din. Magpakasaya kayo. Dahil bilang na ang maliligayang araw nyo. Desidido na talaga si Agnes na isumbong ang pinaggagawa ng kanyang kaibigan. Siya ang galit na galit dahil kahit na kaunting konsensya, hindi niya makita sa dalawa, lalo na kay Kathy. Kaya nung gabi na yon, pinuntahan niya si Jason sa trabaho nito. Naghintay siya hanggang sa makalabas para lang personal niyang makausap. Nung kaharap na niya si Jason, hindi na niya alam kung paano magsasalita. Awang-awa na siya, lalo na nakikita niya ang klase ng pagod na hindi basta mawawala ng tulog lang. Alam niyang may pinagdaraanan si Jason, hindi lang nito masabi sa iba. Halata naman yon dahil hindi nagsisinungaling ang mga mata. Kung wala ka namang sasabihin, siguro uuwi na lang ako. Gusto ko lang mag-sorry sa'yo. Ano bang nagawa mo? Wala akong maalala. Meron ako nagawa. Malaking pagkakamali. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin pero sorry. Kinonsinti ko rin kasi. May magagawa ba ako? Mahal na mahal ko siya Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin kapag nawala siya. Hindi ko makita yung sarili kong wala siya. Mas lalong hindi ko maisip na nasa iba siya. Hindi naman ikaw ang may kasalanan Ako rin naman. Nagbulag-bulagan ako. Kahit na alam ko na, iniisip kong lilipas din yun. Na baka kailangan niya lang ng panahon at pagmamahal ko para ako naman yung piliin. Pero hindi ka pipiliin kahit na anong gawin mo. Kahit ibigay mo na yung higit sa kaya mo. Ginagamit ka lang niya. Siguro kung yun ang paraan para manatili siya sa akin, magpapagamit ako. Pero hindi yan pagmamahal, Jason. Deserve mong mahalin ng kung paano ka rin magmahal. Kinakawawa mo yung sarili mo Ang dapat mong gawin sa kanya, ipaubaya mo siya. Doon niya lang malalaman kung anong nawala sa kanya pag wala na talagang may pakialam sa kanya. Paano nga? Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko. Mababaliw ako. Kaya kong kumapit sa kanya kahit hindi niya ako mahal. Hindi ko maiiwas ang sarili ko sa kanya. Anong gagawin ko? Madaling sabihin na umalis ako pero ang hirap nun panindigan. Hindi kasi yung ganun-ganun lang Kahit pamurahin mo ko, kahit pa ang dami mong payo na sabihin sa akin, hindi ko naman yung tatanggapin. Dahil ang pakikinggan ko, yung sarili ko. Alam ko na yung sagot. Alam ko yung dapat gawin. Pero ayoko. Kasi kapag pinili ko yung tama para sa akin, sobrang sakit nun. Tutulungan kita. Basta gugustuhin mo lang yung gagawin ko. Hindi ko alam kung ano yan pero bahala ka na. Hindi ko alam. Wala na akong alam gawin kundi tanggapin siya kahit na niloloko niya ako Tanga na akong tanga. Pero wala Ramdam na ramdam ang hinanakit na hindi mailabas ni Jason. Matagal na niyang alam ang relasyon ng dalawa. Nakikita niya minsan si Kathy na kasama si Brad. May mga nagsasabi na rin sa kanya. Merong mga malilinaw na litrato. Pero sa halip na sabihin yon kay Kathy, binubura na lang niya para hindi niya na rin isipin.
Kaya mas lalo niyang binubuhos ang pagmamahal kay Kathy dahil akala niya yon ang kulang. Na baka siya naman ang piliin pero halos araw-araw niyang tinatanong ang sarili niya kung anong meron kay Brad na hindi niya mapalitan. Mahal niya lang siguro talaga si Kathy, kaya kahit na magmukha na siyang tanga, handa siyang maghintay ng matagal, mahalin lang siya. Ilang araw pa ang tiniis ni Jason, basta wag lang mawala ang babaeng pinakamamahal niya. Isang araw, nagising siya na may naririnig na harutan sa labas ng kwarto. Uy, ano ka ba? Huwag naman dyan, nakikiliti ako. Brad, ano ba? Ikaw naman talaga. Ay, ang kulit naman. Uy, huwag tayong maggulo, baka biglang magising si Jason. Huwag ka maingay dyan. Ay, ang tikas naman ng ulo. Ang kulit mo talaga. Naluluha na lang si Jason. May kung anong masakit sa kanyang dibdib pero hindi naman siya naiiyak. Tiniis niya yon. Hinayaan niya ang sarili niyang magpanggap na natutulog sa loob ng kwarto habang katabi niya ang anak ng dalawa. Sa ilan pang mga araw na lumipas, parang mas lalong kumakapal ang mukha ng mga manloloko. Hindi lang si Kathy, kundi pati na rin si Brad. Akala niya bahay na niya ang bahay ni Jason. Minsan ang yabang niya pa, umaasta na wari ba'y may malaki siyang nagiging ambag. Isang araw, hindi na napigilan ni Jason ang sarili niya. Nagtanong na siya sa asawa niya. Hindi mo ba talaga kayang iwan si Brad? Hindi mo ba kayang bigyan naman ako ng chance? Ano naman bang pinagsasabi mo? Huwag na tayo magpanggap dito. Gusto kong maging malinaw na lahat sa atin. Ewan ko sa'yo. Gumagawa ka na naman ng pag-aawayan natin, ha? Kala ko pa naman lalabas tayo ngayon dahil ang sabi mo, bibilhan mo ng bagong damit si Mikay. Ay, wag na. Hindi na tayo aalis. Puwisit naman talaga, oh. Huwag mong pangunahan ng galit. Hindi naman ako galit makipag-usap sa'yo eh. Hindi na. Nabagip na ako eh. Tabi nga dyan. Parang harang ka. Maghiwalay na nga lang tayo. Ganyan ba yung gusto mong mangyari sa tuwing mag-uusap tayo tungkol sa atin? Nang tungkol sa inyo ni Brad? Kasi ako gusto ko lang naman malaman kung ano ba ako sa buhay mo. Ang arte mo naman. Kala mo naman kawalan ka kung maghihiwalay tayo. Aalis na kami ni Mikay. Bahala ka na sa buhay mo. Kung yan ang gusto mo, sige na. Umalis ka na. Ah, ngayon nagmamatigas ka na? Matapang ka na, ha? Sige, kung ito talaga ang gusto mo. Aalis talaga kami ni Mikay. Maghiwalay na tayo. Walang magmamahal sa'yo, no? Hindi ka na makakakita ng ibang babae na gaya ko. Ano? Hindi mo ako pipigilan? Ikaw naman ang may gustong umalis, hindi ba? Kaya kung yun ang desisyon mo, sige lang. Gusto lang naman kita makausap, aangilan mo ako. Eh paano ba naman kasi hindi ako magagalit sa'yo? Eh kung makapagtanong ka, akala mo naman. Ah, siguro nagpapauto ka dun sa kaibigan ko, no? Eh gusto lang naman no na masira tayong dalawa. Ah, alam ko na. Kaya siguro may lakas ka ng loob na makipaghiwalay sa akin. Dahil may namamagitan na sa inyong dalawa. Ano? Tama ako, no? Sabi ko na nga, be. Mga walang hiya kayo! Walang kinalaman dito si Agnes. Ang usapan na to sa ating tatlo ni na Brad. Kaya wag mong idama yung pangalan ng taong nananahimik na. O ayan, ipinagtatanggol mo pa talaga siya. Isa lang ang ibig sabihin yan. Siya na yung gusto mo. Wag mong ibayin ang usapan. Hindi ibang tao yung dahilan. Gusto kong malaman kung ano ba tayo. Papipiliin kita. Si Brad o ako. Baliw ka ba? Malamang mahihirapan akong pumili dahil kailangan ko kayong dalawa. I mean, si Brad kailangan siya ng anak namin. Huwag ka naman maging selfish, no? Huwag mo naman ipagkait sa anak kong makilala niyang ama niya. Ang anak mo ba? Baka naman wag kong ipagkait sa'yo ang lalaki na yon. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Ang tinatanong ko kung si Brad o ako. Alam mo, walang saysay itong usapan na to. Aalis na talaga kami. Hindi kumibo si Jason. Nakatingin lang siya kay Kathy habang ilang beses nitong sinabi na aalis na talaga sila ni Mikay. Noong una, naghihintay pa si Kathy na pigilan siya pero walang ginagawa si Jason. Kaya kahit na wala naman siyang balak na umalis, lumaya sila. Wala siyang mapuntahan kaya dun muna siya sa bahay ng dati niyang kasintahan tumuloy. Puwisit yun ah. Dati nagmamakaawa siya sa akin para lang wag ko siyang iwan. Ngayon hinayaan talaga akong umalis. Ayos. Akala niya ba magmamakaawa ako sa kanya? Nek niya. Manigas siya mag-isa dun. Bahala siya. Oo, okay lang. Hahabulin naman niya ako sa susunod mo. Papansin kasi yung Agnes na yan eh. Napaka-inggitera.
Sinabi na lang ni Brad na ayos lang daw yon dahil matagal silang magkakasama. Hindi niya kailangang umuwi sa asawa niya. Kaya kahit na buong magdamag pa silang magromansahan, walang pipigil sa kanila. 3 araw ang inabot, hindi pa rin siya hinahanap ni Jason. Noong mga unang araw, masaya pa siya dahil kahit na maghapon o magdamag nilang gawin yun ni Brad ay ayos lang. Pero sa pangatlong araw, nag-aalala na siya. Nauubos na ang pera na hawak niya. Dahil siya ang nagpapakain sa lalaki niya, dagdag pa ang anak nila. Iniisip niya na baka hindi lang talaga alam ni Jason kung nasaan sila. Kaya ang ginawa na lang niya, lumabas siya kasama si Mikay. Sinadya niya talaga na sa oras na lalabas ng trabaho si Jason. Kunwari pa siyang hindi niya ito nakita, pero halata naman na nagpapapansin siya. Nilagpasan lang siya ni Jason. Ano? Ganito na lang ba tayo? Pababayaan mo ang asawa mo? Akala ko ba nakipaghiwalay ka na? At talagang okay lang sa'yo? Hindi ko naman mapipilit ang isang tao kung ayaw niya sa akin eh. Kung saan ka masaya, sige na, doon ka na. Hindi pwede yon. Kung makikipaghiwalay ka sa akin, dun tayo sa barangay mag-usap. Para saan pa? Anong kinalaman naman ng mga tao sa barangay? Aabalahin pa natin sila para sa hiwalayan na to. Mag-asawa tayo, di ba? Malamang dapat alam nila na maghihiwalay talaga tayo. Dapat may makukuha akong bayad dahil sa sakit na binigay mo sa akin. Nung kayo ni Brad ang naghiwalay, wala namang ganyan ah. May anak pa kayong dalawa. Hindi ba mas malaki yung danyos na dapat niyang bayaran sa'yo? Pasensya ka na. Uuwi na ako. Pagsisisihan mo talaga tong ginawa mo sa akin. Magmamakaawa ka ulit para lang bumalik ako. Hindi na alam ni Kathy ang gagawin niya. Paano pa sila mabubuhay sa mga susunod na araw? Puro na lang sila pasarap ni Brad. Pero wala naman itong ginagawa para lang may makain sila. Ayaw magtrabaho. Ang gusto, lagi silang nasa bahay at sobra-sobra na ang pagtatalik. Ang mas kawawa sa kanila ay si Mikay. Lagi niyang hinahanap si Jason, kaya kapag umiiyak siya at kasama ng tatay niya, kung hindi nabubugbog, binubusalan ang bibig para hindi maingay umiyak. Dahil nga hindi na niya madaan sa paawa si Jason, kay Agnes na siya nagpunta. Bakit ba akong inaaway mo, ha? Anong paki ko sa relasyon nyo? Ikaw lang naman na may inggit sa akin, di ba? Anong sinabi mo kay Jason? At bakit ganun siya sa akin, ha? Bakit hindi niya ako kinakausap? Bakit pumayag siya makipaghiwalay sa akin? Aba malay ko, bakit hindi siya ang tanungin mo? Alam mo, matino namang kausap si Jason eh. Kapag nagtanong ka sa kanya o nakipag-usap ka ng masinsinan, malalaman mo ang sagot sa tanong mo. Hindi ako naniniwala na wala kang ginawa. Sabihin mo na! Ayusin mo ang pakikipag-usap mo sa akin, ha? Hindi ako natutuwa sa inaasta mo. Kung nagkakanda leche-leche ang love life mo, kasalanan mo yan. Wala ka ibang dapat sisihin dahil malandi ka. Makati kang babae. Ayaw mo pa ba niyan? Pinaubaya ka na nga ni Jason kay Brad, manggugulo ka pa. Di ba dati nagtatago lang kayo ni Brad? O ayan, ngayon, Anli na. Kahit papatiwarek, hanggang kisame kayo magromansahan, walang pipigil sa inyo. Yan naman talaga ang gusto mo eh. Ano pang inaarte mo dyan? Hindi ko nga kayang wala si Jason. Ay hindi mo naman pala kaya eh. Bakit hindi mo iniwan si Brad? Buhay mo yan, Kathy. Huwag mo na akong idamay. Harapin mo yan mag-isa. Ang sabi mo naman eh, boring sa kama si Jason. Kaya pabayaan mo na yung tao makahanap ng babaeng tanggap yung pagka-boring niya. Huwag mo na rin akong guluhin. Wala akong pakialam sa'yo. Kahit na anong gawin ni Kathy, hindi niya pa rin mapaamin ang kaibigan niya kung ano bang sinabi niya kay Jason para maging gano'n na lang kabuo ang desisyon nito na makipaghiwalay. Kung noon si Jason ang nagmamakaawa sa kanya, tila ba bumabaliktad na ang lahat. Ayaw lang aminin ni Kathy na gano'n na nga dahil mataas pa rin ang tingin niya sa sarili niya. Akala niya isa siyang malaking kawalan sa binata. Nung nagugutuman na siya, bumabalik siya kay Jason. Buntis ako. Ikaw ang ama. Paano ko malalaman na akin ang bata? Alam ko sa'yo to. Bakit hindi natin hintayin na makapanganak ako para malaman mo? Ano? Hahayaan mo na lang ba ako sa ibang bahay tumira? Habang nasa sinapupunan ko ang anak mo? Sige, dito ka sa akin hanggat hindi natin nalalaman kung kanino ba yung bata na yan. Kita mo na. Hindi mo talaga kayang wala ako sa buhay mo. Kung hindi dahil sa batang sinasabi mong akin, pababayaan kita. Talaga ba? Alam ko namang miss na miss mo na ako. Baka nga halos magbigti ka na sa sobrang pagkamiss mo sa akin eh. Huwag mo na kasing itanggi. Alam ko, gusto mo pa rin ako.
Mahal mo ko, di ba? Huwag mo nga akong dikitan, paraan. Aayusin ko yung kabilang kwarto kung saan ka tutuloy. Hindi ibig sabihin na bumalik ka na sa bahay ko, magiging malaya ka na. May oras ng uwi. Sa oras na wala ka pa sa bahay, kahit na anong katok mo, hindi kita pagbubuksan. Bakit ka ba ganyan sa akin, ha? Ano ba kasing itinanim ng Agnes na yon sa utak mo para lang maging cold ka sa akin? Imposible naman kasi wala nangyari eh. Dahil mahal na mahal mo ko tapos biglang ganito? Wala na tayong ibang dapat pag-usapan. Sa mga araw na nakatira sila sa iisang bahay, ginawa na lahat ni Kathy para lang maakit ulit si Jason. Nagsusuot siya ng mga damit na mapang-akit o minsan wala pa nga. Ngunit wala man lang atensyon na naibibigay sa kanya si Jason. Mabait itong makitungo sa kanya, ngunit hindi ito kasing alaga noon. Hindi na rin niya mautusan na gawin ang gusto niya. Para bang ibang Jason na ang kaharap niya. Kapag naman kausap ni Jason ang ibang tao, ganun pa rin naman siya makitungo kung ano siya noon. Walang nagbago sa kanya, bukod na lang sa pagkawala ng pagmamahal kay Kathy. Isang araw, nung silang dalawa lang ang nasa loob ng bahay, sumubok na naman si Kathy na mang-akit. Pero itinulak lang siya ni Jason. Hindi na tayo mag-asawa, kaya wag na. Ang laswa ng suot mo, magbihis ka nga. Buntis ka, di ba? Bakit pinipilit mo pa rin na may mangyari sa ating dalawa? Para lang ipaalala ko sa'yo na akong mahal mo, na ako ang kailangan mo. Di ko naman kailangan ng katawan mo eh. Hindi naman yan ang minahal ko sa'yo noon. Yan na lang ang huling bagay na naisip kong kakailanganin ko. Dahil kahit pasabihin ng iba na single mom ka at may ibang lalaki nang nauna sa'yo, wala naman akong pakialam doon. Dahil mahal kita bilang ikaw, hindi bilang babae na nahawakan na ng iba. E di, ibalik na lang natin yung pagmamahal mo na yan sa akin. Anong ibabalik ko? Wala na talaga ako nararamdaman para sa'yo. Ayoko na. Wala na akong makitang dahilan para piliin ka. Hindi na maibalik ni Kathy ang dating Jason. Kaya ang hinala niya ay maaaring kinulam ito o nasa ilalim ng itim na mahika. Noong lumapit siya sa albularyo, wala naman siyang napala. Hindi naman siya nabigyan ng linaw kung talaga nga bang nasa ilalim ng mahika si Jason. Nakadalawa siyang albularyo pero wala talaga. Ang isa naman sa naisip niyang tao na gumawa nun ay ang kaibigan niya. Sumugod na naman siya sa bahay ni Agnes. Anong hindi ikaw? Mangkukulam ka! Gaga ka ba? Kung mangkukulam ako eh. Aba, baka pinamaga ko na yung ano mo. Huwag mo nga akong pagbintangan ng kung ano-ano dyan. Nababaliw ka na. Paghihinalaan mo pa akong mangkukulam. Kung marunong lang akong magritual, alam mo, ikaw talaga ang uunahin ko, hindi si Jason. Eh sa ating dalawa, ikaw lang naman yung mahilig sa mga mahika na yan, no? Lagi mo sinasabi sa akin na feeling mo mangkukulam ka nung past life mo. Oh, ganun lang din naman yun, di ba? Baka nga mangkukulam ka nga. At nung nalaman mo ng powers mo, ginawa mo na agad na manggulo ng masayang relasyon ng iba. Ay, baliw ka nga. Humanap ka ng iba mong kausap. Kaya siguro inalam mo yung birthday ni Jason. Kasi may gagawin ka. Ganun daw yun eh. Kaya nga dapat hindi ibinibigay sa ibang taong birth date, di ba? Dahil pwedeng gamitin yun sa kanila para makulam sila. Tanga ka ba? Nakapost sa Facebook ang mga birthday nyo. Kung nakulam man siya, baka hindi ako ang may gawa. Ayos ka rin eh, no? Kapag talaga nalaman kong ikaw ang may pakana kaya ganito siya sa akin, mananagot ka talaga. Ipapasunog kita! Be, mauuna ka pang masunog sa impyerno. Maghanap ka rin ng maraming albularyo para naman magamot siya. Ayaw nga sabihin ng albularyo. Hindi nila alam kung ano nangyayari. Baka sobrang lakas ng powers mo. Hindi nga ako yun. Sige, aaralin ko na lang mangulam. Humanda ka. Kapag namagayang ano mo, ako na may gawa nun. O, ayan na ang clue ha. Kapag lumaki ang butas niyang puday mo, kinulam kita. Maghintay ka, pag-aaralan ko lang. Madali naman ako matuto eh. Inis na inis si Kathy. Kasi naman, sa halip na may makuha siyang sagot, piniloso po lang siya ng kaibigan niya. Sinubukan ulit ng dalaga na maghanap ng albularyo at may nakita siyang pinipilahan ng mga tao. Yun na lang ang nakikita niyang pag-asa para bumalik ang dating Jason. Kaya lang naman siya ganon kapursigido dahil kapag pinagkatiwalaan at minahal ulit siya ni Jason, ibig sabihin, gagaan na ulit ang buhay niya. Magkakapera siya, magiging alipin ulit ng pagmamahal ang binata. Kahit naman sa mga panahon na yon, nagkikita pa rin sila ni Brad. Hindi niya talaga maiwan-iwan ang lalaki na yon.
kahit na sinasabi niya na gusto niyang maayos ang relasyon nila ni Jason. Sabi ko na nga ba kinukulam si Jason, kaya siya ganun ka-cold sa akin. Sino po ba? Malalaman po ba natin? Kulamin niyo po. Bawian niyo siya dahil masama siyang tao. Naninira siya ng masamang relasyon. Gusto talaga ni Kathy na balikan ng kulam ang gumawa nun kay Jason, pero mas malala raw sana ang ibalik. Tumanggi ang albularyo dahil mukha raw mas masama pa siya kaysa sa nagpakulam. Binigyan lang siya ng ilang paraan kung paano niya maaalis ang kulam kay Jason. Tuwang-tuwa siya dahil akala niya matatapos na ang paghihirap niya sa paghahabol sa binata. Pero mali siya. Kahit na anong sunod niya sa sinabi sa kanya, wala na talaga. Umabot pa sa punto na gusto niyang manggayuma. Wala lang siyang malapitan. Hanggang sa isang araw, kinausap siya ni Jason. Akala niya bumalik na ang lalaking baliw na baliw sa kanya. Hanggang bukas ka na lang dito. Mga hapon siguro, umalis na kayo. Ha? Bakit? Ano na namang nangyayari sa'yo? Bakit bigla mo na namang naisipang paalisin kami, ha? Sino naman bang demonyong bumulong sa'yo? Ibibigay ko na sa kapatid ko tong bahay. At bakit? Sino nagsabing pwede mo yung gawin? Pumayag na ba ako? Bahay ko to. Bakit kailangan kong alamin kung papayag ka? Malamang akong asawa mo. Dapat lahat ng desisyon mo alam ko rin. Hindi pwede yung desisyon mo lang ang masusunod. Ano ako rito? Respeto naman sana. Kaya nga sinasabi ko na sa'yo para hindi ka mabigla. Kung wala akong respeto, sana hinayaan kita na bukas pa malaman kung kailan nandito na yung kapatid ko. Ano ba kasi pumasok din sa isip mo? At bakit ibinigay mo? Ako lang ang lilipat. Hindi kayo kasama. Kung pwede lang isama ko si Mika eh. Kaso hindi ko naman anak yan. Wala rin akong hawak para makuha siya sa inyo. Ha? Anong ikaw lang? Bakit? Paano tong bata na nasa sinapupunan ko, ha? Hindi ka naman buntis eh. Nakita ko na may regla ka nung nakaraan. Tinago mo pa. Nakita ko na may tagos yung higaan. Kahit na pinalitan mo pa ng sapin. Oo, aaminin kong naging tanga ako sa'yo noon. Pero hindi na ako ganun ngayon. Pinatuloy na lang kita dahil sa awa ko kay Mikay. May sakit siya nung nakaraan. Hindi ko naman matiis yung bata. Nakita mo na? Mahal mo pa rin naman kami, natatakot ka lang eh. Magsimula na lang ulit tayo. Hayaan natin ang sinasabi ng iba. Ang mahalaga lang naman dito, dapat mahal mo ko. Pasensya ka na. Hindi mo kami iiwan kasi yun ang pangako mo sa akin, di ba? Kaya sige na, ikaw na ang pipiliin ko kung yun ang gusto mong marinig. Basta maging maayos lang tayo. Kahit pa lumayo tayo, mahal mo naman ang anak ko. Kaya ikaw nang kikilalanin niyang ama kung yan ang gusto mo. Kung yun ang gusto ko? Hindi, dahil yun ang gusto mo. Huli na rin ang lahat. Pasensya ka na, pero hindi na to kaya kahit papilitin mong sarili mong ako ang gusto mo. Kasi pag nagtagal to, babalik ka pa rin kay Brad. Idadahilan mo na naman si Mikay. Wala na naman akong magagawa dahil karapatan ka mo yun ng bata. Bilang habol mo naman ng karapatan ng bata, sige, ipapaubaya na kita doon. Hindi mo na kailangan magpaalam sa akin. Hindi mo na kailangan idahilan ng karapatan. Dahil iyong-iyo na lahat ng yun. Hindi yan totoo, babe. Alam mo ba na kinukulam ka kaya ka ganyan? Hinaharangan ng diablo ang pagmamahal mo sa akin. May mahi ka o ritual kaya ganyan ka magdesisyon. Huwag kang papatalo, babe. Labanan natin to. Kasi ako yung mahal mo eh. Tayo yung nagmamahalan, tayo lang. At yung pagmamahal mo sa akin, sapat na yan na panlaban para matalo mong kulam. Bumalik ka na sa akin. Walang kulam dito. Kung ano ang desisyon ko, yun ang desisyon ko. Hindi mo na mababago yun. Wala na tayong aayusin. Dahil wala naman talaga naging maayos sa atin eh. Ako lang naman yung nagpupumilit kahit noon pa. Sana wala nang ibang lalaki na magaya sa akin. Halos luhuran na ni Kathy si Jason para lang wag siyang pabayaan. Ipinangako na niya ang lahat pero wala pa rin. Ayaw na ni Jason. Ibig sabihin lang nun, wala na. Kahit na anong pagmamahal sa kanya noon ng binata, sa oras na bumitaw na ito, wala nang bawian pa. Natuloy ang pag-alis ni Jason. Hindi naman ng ibang bansa o ibang lugar. Lumipat lang siya sa kung saan siya makakapagpahinga kahit na saglit. Nasasaktan siya. Lalo na ang desisyon na gawa niya sa kanya mismo. Tunay na nakulam si Jason. Isang klase ng ritual na nagpawala ng pagmamahal niya kay Kathy. Pero nung pinaalbularyo siya ng dalaga, nawala ang kulam na yon. Sa pagkakataon na yon,
Doon na rin niya napagtanto na hindi na nga tama ang pagmamahal niya para kay Kathy. Bigla niyang napagtanto na kung tutuloy pa sila, mawawala na siya ng tuluyan sa sarili niya. Isang buwan siyang nagpahinga. Walang kinausap bukod sa pamilya niya. Wala siyang balita kay Kathy. Ang alam niya lang, kasama na ito ni Brad. Hindi na rin niya iniisip kung kumusta na ba ito, kung anong ginagawa nito. Hindi na niya inisip ang mga tanong kung may mali ba sa kanya, bakit hindi siya minahal. Ang tanging napagtanto niya lang, kahit na anong ibigay mong sobra sa iba, kapag hindi ikaw ang hanap, kailanman ay hindi ka pipiliin. Nung naging maayos na siya, ang una niyang kinatagpo ay si Agnes. Buti naman okay ka na. Sorry ulit ha, ako pa yung nagsabi sa mama mo na ipakulam ka. Ang dami kong kasalanan sa'yo. Wala na kasi akong ibang maisip eh. Saka natatakot ako. Kaya sa mama mo na lang. Para at least, sakali man, alam mo yun, play safe lang naman ako. Ano ka ba? Wala na yun. Okay na yun. Parang naging epektibo naman siya. Pero alam mo kung anong mas naging maganda doon? Nung nawala yung kulam, para na rin ako nagising. Sobrang sakit nga lang talaga. Ay salamat na lang tumino ka na ulit. Sana huwag ka na magpakatanga. Huwag ka matroma magmahal. Medyo ano lang talaga yung love life eh, magulo. Pero kapag nakapili ka naman ng matino, masaya na. Huwag ka lang sana maging babaero. Kumusta na sila? Yung ex mo? Sure ka ba na gusto mong malaman? Oo, last na balita na lang. Ay, ayun. Magkasama silang tatlo. Nagugutom. Alam mo, hindi naman ako naaawa dun kay Kathy kasi deserve niya yun. Ang naaawa ako kay Mikay. Ay, alam mo ba nung umalis ka, hinahanap ka lagi nung bata. Kaso, laging pinagagalitan ng tatay kasi nga maingay. Mainitin ang ulo ni Brad eh. Magaling lang yun bumira ng babae. Iniisip ko nga na ampunin si Mikay kaso ayaw naman ni Kathy. Wala pa rin pakinabang yung lalaki. Palamunin pa rin. Batugan. Ang nagtatrabaho ngayon si Kathy. Kasi kapag hindi siya kumilos, mamamatay talaga sila sa gutom. Baliw pa rin siya doon sa lalaki na yon kahit walang kwenta. Baka ganun talaga yung pagmamahal niya eh. Ang weird nga. Isipin mo yun, hindi niya minahal yung lalaki na handa siyang buhayin habang baliw siya sa lalaking siya ang bubuhay. Ay nako, hayaan mo na. Bayad karma na rin yun. Salamat ah. Mas lalo kong nakita na tama ang desisyon ko. Aba oo naman no, tama talaga. Ngayon lang yan malungkot, masakit at nakakaiyak. Kapag naka-move on ka na at nag-heal ka na, magiging masaya ka na ulit. Habang ikaw nagiging maayos, yung tao na iniwan mo na gumawa ng mali sa'yo, kahit anong pilit hindi na aahon. Hindi naman siya nagbabago eh, kaya nga hindi na rin kami magkaibigang dalawa. Ayoko na rin ng ugnayan sa kanya. Basta, ingat ka na lang sa susunod mong journey ha. Sana, makita mo na yung para sa'yo. Yun na rin ang huling beses na nagkausap sila. Kahit hanggang sa taong kasalukuyan, kahit na balita tungkol kay Jason, walang alam si Agnes. Ang alam niya lang, masaya na si Jason at hiling na sana ay nakita na nito ang babaeng para sa kanya. Si Agnes naman may asawa na. Bagong kasal lang. Wala na rin silang ugnayan ng kaibigan niya. May mga balita naman siyang nasasagap, lalo na kapag may tao na kusang nagsasabi sa kanya nito. Buntis na naman daw si Kathy at iniwan na naman siya ni Brad. Umalis daw yon, sumama sa ibang babae. Ngayon, dalawa na ang bubuhayin ni Kathy na siya lang mag-isa. Wala na siyang maaasahan dahil wala naman siyang asawa. May bago nga itong kinakasama, ngunit malas naman siya. Nambubugbog yon, sugarol at tamad din. Wala na siyang ibang nahanap na lalaking kagaya ni Jason. May mga tao talaga na walang pagpapahalaga sa mga nagmamahal sa kanila. Kahit pa tinanggap sila ng buong buo at ni minsan ay hindi pinaramdam na may mali o kulang sa kanila. Madalas, ang mga taong hindi marunong makontento ang siyang unang nanloloko. Akala nila ay palaging may mas higit pa sa taong nasa tabi nila. Kaya habang may isang taong tahimik na nagsasakripisyo para mapasaya sila, sila naman ay abala sa paghahanap ng panandaliang saya sa iba.
Walang relasyon ang magiging sapat kung ang isang tao ay hindi marunong maging tapat at makontento. Kaya kung biniyayaan ka na ng taong handang manatili sa tabi mo sa hirap at ginhawa, piliin mo siyang ingatan kaysa lokohin. Sapagkat ang tamang tao ay bihira lang dumating sa buhay. Kapag nawala siya dahil sa sarili mong mga desisyon, maaaring dumating ang araw na pagsisisihan mo ang lahat. Pero wala nang pagkakataong maibalik pa ang pagmamahal na minsan ay ibinigay niya ng buong puso. Tandaan na huwag mong hintayin na iba na ang magpahalaga sa taong minahal ka ng totoo. Dahil kapag nawala na ang taong handang piliin ka araw-araw, baka habang buhay mo nang hahanapin ang pagmamahal na ikaw mismo ang nagtulak palayo. Kayo ba mga apo? Nakakilala na ba kayo ng ganitong klase ng tao? Yung walang kakontentuhan kahit pa mas marami naman silang kakulangan. Ibahagi nyo na sa amin ang inyong opinyon at komento tungkol sa ating bagong kwento. Naway may hatid itong magandang aral sa inyo upang mas lalong pahalagahan ang mga taong pinipili kayong tanggapin sa kabila ng maraming pagkukulang. Dahil sa mundong puno ng manloloko, maging tapat at kontento. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig mga mahal ko.